Nilagang hilaw na saging, bagoong terong, at buko juice ang merienda na nakahain sa mahabang mesa sa loob ng kubo. Nagkakasayahan at nag-uumpisa ng kumain ang iba. Nang makarating sina Army at Laika, halos lahat yata ng tauhan sa farm ay nandoon sa kubo. Mukhang pinagawa talaga iyon para sa mga ito. Laika, Sir Blade. Bungad sa kanila ni Mang Kanor. Ito ang kanang kamay ng mag-asawang Fernandez at ang isa sa mga tumutulong sa kanya noong unang linggo niya roon. Dito, tinuro nito sa dalawang bakanting upuan sa tabi nito. Doon tayo. Nakangiting sabi ni Laika sa kanya. Halatang excitement sa mukha nito. At tila hindi man lang nito napapansin ang magkakahawak kamay ulit sila. Natanggal na nito ang gloves at nakapaghugas na rin sila ng mga kamay. Kung pagbabasihan ang kasiyahan nito, masasabi mong animo excited itong kumain ng pinakamasarap na putahe sa buong Pilipinas. Pero habang pinagmamasdan niya ang mga tauhan nilang sinasawsaw ang nilagang hilaw na saging, sa bagoong ay napakunot noo siya. Ano kaya ang lasa niyon? Masarap ba yung kinakain nila? Bulong niya sa dalaga. Nakangiting kumunot ang noo nito. Oo naman. Hindi mo pa ba natitikman ang ganyan? Uso yan sa mga probinsya. Well, I grew up in the city. Kaya pala, tumango-tango ito. Pagkatapos ay kumuha ng isang nilagang saging sa gitna ng mesa. Parang hindi man lang ito napapasok habang binabalatan ito samantalang kitang-kita niya ang usok na tuwing nagbabalat nito. Tingnan mo ang gagawin ko. Anito? Nilagay nito ang nabalatan na saging sa plato nito. Gamit ang tinitor, Laika slice it vertically, then cut it again into 4. Dumampot ito ng isa at sinawsaw sa bagoong na nasa isang saucer sa tabi ng plato. Pagkatapos ay sarap na sinubo iyon. Buo. See? Ganun lang kadali. Ngumuya-nguya pang sabi nito. Ikaw naman. Sinunod niya ang ginawa nito. Pero nang isawsaw niya ang saging sa bagoong, ay nagdadalawang isip siya. Napatingin siya sa dalaga na nakangiti. Sige na. Hindi sasakit ang tiyan mo yan. Promise. Udyok nito. Masarap iyan, Blade. Hula ko ay baka hanap-hanapin mo pagkabalik mo sa Cebu. Si Mang Kanor na ang sinang-ayuna naman ng lahat. Sir Blade, udyok ng lahat sa kanya. Wala na siyang nagawa, kundi ituloy ang gagawin. Dahan-dahan niyang sinubo ang saging, at tila ninanamnam ang lasa ng nilagang hilaw na saging na sinawsaw sa bagoong. Sigawan ang lahat, nang tuluyan niya ng malunok ang lahat. Masarap? Nakangiting tanong ni Laika. Tolerable. Nakangiting sabi niya. Akala niya ay masusuka siya. Hindi naman pala. Nagulat pa siya sa sarili nang ma-realize na nagustuhan niya ang lasa niyon. Kung nagkataon, araw-arawin nila ang merienda nilang iyon. Malamang ay kasanayan na rin niya ang lasa. And maybe, maging kasing excited na rin siya ni Laika kapag oras na ng merienda. Iyon ang unang pagkakataon ni Army na makisalamuha ng ganoong katagal sa mga tauhan ng farm. 2 beses lang yata siyang nakisabay sa merienda ng mga ito. At hindi nilagang saging ang pagkain nila noon. Sa pakikipagpuntuhan niya, nalaman niya na si Mang Kanor ang tinuturing na pangalawang ama ni Laika. Nalaman na rin niya na ito ang pinakaunang tauhan ng mag-asawang Fernandez. Walang kapaguran ito kundi purihin ang pamilya sa taglay na kabaitan. He had learned that the Fernandez family put up a scholarship foundation para sa mga anak ng mga tauhan nito. Ang 2 anak ni Mang Kanor, ang mga unang kabataang tinulungan ng pamilya. Sa ngayon,
ay may isa na itong teacher at isang nurse. Nakapagbigay na rin ang mga Fernandez ng bahay at lupa sa mga loyal na tauhan ng farm. Nasa kalagitnaan na sila ng kwentuhan nang may lumapit kay Laika. Laika, may naghahamon ulit ng bunong braso sa iyo. Di nga. Hindi naniniwalang sabi nito. Baka naman walang binatbat yung manok nyo. Matalo ko ulit. Birong pagyayabang nito. Pero tumayo naman. Sino ba? Si Hector daw. Hector? Payag daw si Laika. Nagsitayuan na ang iba. Ay naiwan pa rin si Army na nakaupo. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Tama ba ang narinig niya? Bunong braso? Si Laika sa isang lalaki? Binalingan niya si Mang Kanor. Tama po ba ang pagkakaintindi ko? Tanong niya kay Mang Kanor. Natawa ang matanda. Oo. Iyan ang katawaan namin dito kapag umuuwi si Laika. Naghahamon niya ng bunong braso. Palibhasa ay eksperto sa Aikido, kaya malakas ang loob. Matagal-tagal na rin ang huli naming gawing ito. Kaya ngang tuwang-tuwa ang lahat nang malaman na magtatagal dito si Laika. Na-miss namin ang batang iyan. Tinuro nitong dalaga gamit ang nguso. Nasa gitna na ito ng mesa at ang binatang nagngangalang Hector. Hindi lang iyan ang bunso ng mga Fernandez. Bunso din iyan ng buong Jellens. Ramdam na ramdam ni Army ang pagmamahal ng matanda para sa dalaga. Sa tuwing nagkukwento ito at nagbabanggit ito ng tungkol kay Laika, ramdam niyang mahalaga ito. Na hindi lang basta mabait ang amo ang turing nito, kundi para na ring anak. At hindi lang iyon. Nakikita niya rin sa ibang mga tauhan ang respeto at pagmamahal ng mga ito sa babae. Nagsisimula na ang bunong braso at kanya-kanyang cheer ang lahat. Pero halatang mas maraming panig sa babae kaysa kay Hector. May kakaibang karisma ito sa mga tao. Siguro, gaya ng kwenento nito sa kanya. Kahit pinanganak itong maalwan sa buhay, mas pinili nitong alamin ang buhay beyond her horizon. Kaya alam niya ang saluubin at hinaing ng bawat tao sa farm. Napangiti siya nang matalo ni Laika si Hector. Hiyawan ang lahat. Pinahid ni Laika ang pawis sa noon nito. Totoo po ba iyan? Curious na tanong ni Army sa matanda. Kumubit balikat ito. Alam mo kung bakit nananalo si Laika? Kasi hindi yan sumusuko. Kahit mabalian ang buto, hindi pa din yan papayag na tumaob. Siyempre, bilang mga lalaki, natatakot silang baka mapaano si Laika. Sa liit pa naman ang braso niyan, kumpara sa akin. Abay baka mabalian. Napatango siya. Pagkatapos ay pinagmasdan ulit ang dalaga. Pumapalatak ito. Hay nako. Wala talaga akong makuhang matinong kalaban sa inyo. Ano bang kinatatakot niyo? Hindi ko naman kayo tatanggalin sa trabaho. Ito nga si Blaine. Sinugatan na ako sa palad. Andito pa din. Di ba, Blaine? She raised both her eyebrows. Natatawang napailing siya. Pagkakuwan ay tumayo. Let me try. Lumapad ang ngiti niya na maghiyawan ulit ang lahat. Hindi niya alam kung anong pumasok sa isip niya para sabihin iyon. Ang alam lang niya, he was having a good time hanging out with these people, especially when Laika was around. Parang lalaking nagmamayabang si Laika. Sinabi mo eh. Bagya pa nitong itinaas ang pantalon para makaupo ng maayos. Sumunod siya rito. Si Hector pa mismo ang umayos ng mga kamay nila nang pareho na nilang ipinwesto ang mga iyon sa ibabaw ng mesa. Handa na kayo? Magkasabay silang tumango.
Halos hindi nila inaalis ang tingin sa bawat isa. Naging seryoso si Laika. Makikita sa mukha nito ang determinado itong manalo. Sa bilang na 3. 1, 2, 3. Sabay bitaw ni Hector sa mga kamay nila. Naramdaman niya ang lakas ni Laika na pilit pinadikit ang kamao niya sa mesa. Hindi niya pa man inailabas ang buong lakas niya. Alam niya na hindi ordinaryo ang lakas ng dalaga kumpara sa ibang babae. Iyon ay dahil kahit lumaki itong mayaman, marunong itong magtrabaho. Higit sa lahat, black belter ito. Alam nito kung paano gagamitin ang lakas sa tamang oras at paraan. Hindi niya alam kung ilang minuto silang magkaharap. Rinig niya ang mga palakpakan at hiyawan ng lahat. Namamawis na ulit ang noo ng babae at mas lalong makikita ang determinasyon sa mukha nito. Sinubukan niyang ngumiti sa babae pero hindi man lang ito ginantihan. Nakakonsentrate ito sa laban nila. Tama nga si Mang Kano. Hindi si Laika ang tipo na sumusuko. Paano na lang kaya ang ibinigay niya ang buong lakas niya? Hindi niya mawari kung bakit. Pero parang nakiayon na rin siya sa damdamin ng mga tauhan ng farm kay Laika. Alam niya kaya nitong ipagtanggol ang sarili, na isa itong dependent at malakas na babae. But he couldn't help being protective of her. Natatakot siyang masaktan ito kapag sineryoso niya ang laban. Maybe it was really Laika's charm. Ang unti-unti ay mahalin ito ng mga taong nakapaligid dito. Pero gaya ni Laika, hindi pa rin siya tipo na sumusuko. He wanted to win but at the same time, he didn't want to hurt Laika. Nakaisip siya ng kapiluhan. Matamis siyang ngumiti rito. He could be charming if he wanted to. Ilang beses niya na iyon napatunayan. Sa bagay, kahit naman suplado at misteryoso ang dating niya, marami pa ring babaeng lumalapit sa kanya. Napakunot ang noo ng dalaga sa ginawa niya at nagtaka. Then he winked. Napanganga ito. Nawala ng lakas ang kamay nito at sa kanya ito tinalo. Hiyawan ulit. Samantala si Laika ay tila hindi pa rin makapaniwala sa ginawa niya. Mina, bati ni Army nang sagutin niya ang cellphone niya. Pasimpleng lumayo siya sa mga tauhan. Kuya, masayang balik nito sa kabilang linya. So how's the farm? Nakahiga ka ba sa mga bulaklak? Tukso nito na dinugtungan pa ng pagbungismis. What's up? Hindi niya pinatulan ang biro nito. Kuya naman, pwede bang sumakay ka for once? He imagined her sister rolling her eyes. Natawa siya sa naisip. OMG, tama ba yung narinig ko? Tumatawa ang kuya ko. Napangiti siya. For the first time since they started their business, na-miss niya ang kakulitan ng kapatid niya na 3 linggo na yang hindi nakikita. Stop that, Mina. Saway niya bagaman nakangiti. See? It does not hurt to smile sometimes. I wonder what those flowers did to you. Parang tuksong lumitaw sa balintataw niya ang mukha ni Laika nang una niya itong makita. Pero this time, nakangiti na ito sa kanya. Ipinilit niya ang ulo para iwaksi ang iniisip. News. Pagbabago niya sa usapan, bago pa man siya nito tuluyan matukso. His sister went back to the business. Napadala ko na yung latest report mo sa client. And they were really impressed with what we've gathered so far. Lalo na yung pinadala ko yesterday. Wala pang isang araw ay nag-reply na sila. At dito na po nagtatapos ang part 8 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata.
Be good, be safe, and God bless for everyone.